sa iba't ibang isyu ng bayan. Mga maiinit na usaping dapat malaman ng taong bayan. Sa programang walang kinakatakutan, walang pinapanigan, lahat para sa bayan. Dito sa Laban Kasama ang Bayan. Isang mapagpalang umaga sa ating pagbabalik mga kababayan. Matapos ang panandaliang pananahimik, muli na namang nagbabalik ang programang Hindi Natitinag sa pagbubunyag ng katotohanan. Ito ang Laban Kasama ang Bayan. Ako po si Ino Mortel. Ako naman po si Franco Baranda. Sama-sama tayong manindigan para sa katotohanan, para sa bayan at para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Muli ay ilalantad natin ng mga kabulukan at panlilinlang at bibigyan ito ng kaliwanagan dahil hindi pa tapos ang ating laban. Kasama rin natin ang matatapang na tagapagsalita ng karapatan ng mamamayang Pilipino, Dr. Lorraine Badoy, Ka. Eric Celis at maya-maya po mga kasama din natin si Attorney Marlon Busantog. Magandang umaga, Dr. Lorraine and Ka. Eric. Ay, magandang umaga, Ina. Magandang umaga, Franco. Hindi tayo naririnig ni Eric. Oh. Si Eric, hindi niya tayo naririnig. May technical difficulty si Eric. Good morning, mga kababayan. Sige, ayusin lang natin ang Morning, Doc. kay Ka. Eric maya-maya. At Konnichiwa. konnichiwa, kung nasaan ka man ngayon specifically, ingat ka lagi, Dr. Lorraine. Ayan Ka. Eric, okay na ba? Oo. Naririnig na. Pasensya, one-way channel ako. I don't hear anything except Ma'am Lorraine. Na malinaw sa akin. Pasensya sa mga kababayan natin. Excited pa naman ako na mag-join kami ni Ma'am Lorraine. Sa Laban Kasama ang Bayan, I cannot interact. It's 11 past midnight. Wala akong mahinga ng tulong dito. Chine-check ko ang audio input ko. Wala akong makita. But anyway, magandang umaga, magandang araw. Nasa live din po ngayon ang ating Ka Eric Celis YouTube live. And naririnig nila ako. Si Ma'am Lorraine naririnig ko po, pero yung sa studio interaction, hindi ko po maririnig. Pasensya na, pero magandang umaga. Welcome sa Laban Kasama ang Bayan. Susubukan ko pong maka-interact in a limited manner, though I have difficulty how to interact properly kasi hindi ko narinig sa other side except kay Ma'am Lorraine Badoy. Magandang umaga, magandang araw. Eric, ganito na lang. I'll relay to you what they're saying, okay? Because you can hear me, okay? Siguro una, Dr. Lorraine, kasi ilang buwan din, tayong panandaliang na tumahimik dito sa Laban Kasama ang Bayan. At bilang pauna siguro, ano ba yung ating dahilan? Bakit tayo muling nagbabalik ngayon, Dr. Lorraine, at kay Ka. Eric din? Eric, bakit tayo bumabalik ngayon, no? Sa Laban Kasama ang Bayan? Tapos na ba ang laban? Kasi para sa akin, hindi pa tapos, no? Ang namumuno sa bansa ngayon ay somebody who's not fit to lead. Hindi siya marunong maging pangulo. At punong-puno ng korupsyon, ang katiwalian ang gobyerno ngayon. And we just had an elections kung saan 1 out of 3 votes ay invalidated. At ang sinabi ng COMELEC Commissioner na si George Garcia, napakalinis daw ng elections. So, what you can see right now is a government that's run by people who do not listen to the Filipino people at merong ayendang bulok, kitang-kita. So, ito yung kung bakit kailangan ituloy natin ang laban natin sa bayan. Eric, what do you think? Nagbabalik po ang Laban Kasamang Bayan sapagkat ito po ay makasaysayang misyon ng mamamayan. Kasama po kami sa ating mga kaibigan sa SMNI, sila Pastor Kibuloy, yung ating mga kasamahan sa SMNI, yung ating mga kaibigan na naging kasama natin sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang pagbubuo muli at pagbabalik ng Laban Kasamang Bayan po is a continuing mission para ipagpapatuloy po yung hindi pa natatapos. Nalayunin natin, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Mother Franco, tungkol sa lubusang paggapi ng totoong problemang nagpapahirap at nagpahirap sa ating bayan, ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Bagamat sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, halos 90% ng kanilang armadong puwersa ng teroristang kapasidad nila sa New People's Army ay nawala na,
hindi pa rin po ito natatapos dahil nandyan pa ang kanilang political operations, yung kanilang finance operations, recruitment sa urban areas, infiltration sa gobyerno, infiltration sa kongreso, panunulsol para magkaroon ng kaguluhang pangpolitika, international operations, at ang paggamit ng batas para sila ay makalusot sa kanilang mga ginagawang panluloko at manipulasyon. All of this ay hindi pa po natatapos. Yan ang kailangan kung bakit bumabalik ang laban kasamang bayan. Yan, of course, kasama dyan sa binanggit ng aming mga co-anchor ang paninindigan na dalhin pa rin po ang totoong panawagan for good governance. Laban sa korupsyon, laban sa kriminalidad, laban sa terorismo, at pagsusulong at paggigiit ng totoong people's agenda bilang sandigan ng good governance na hindi po natin nakikita at nararamdaman in the last 2 years and a half ng Marcos Romualdez government. Kaya po, marapat lamang na bumalik ang programang pinangkilik at niyakap ng sambayan ng Pilipino ang laban kasamang bayan. Pero Eric, may tatanong ako. What is most concerning to you right now about the CPP, NPA, NDF, and the Bongbong Marcos alliance? First of all, is there such an alliance? Just to be very clear, from the perspective of a former cadre. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Ina and Brother Franco. Yes, ma'am. Nagkakaroon po ng tactical at informal indirect alliance kay Marcos sa pamamagitan ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Indirect sa kay Marcos, direct kay Martin. Indirect dahil hindi naman talaga direkta nakikipag-usap si Marcos Jr. Sa mga CPP, NPA, NDF, but Martin Romualdez does. Ginagamit niya ito. So, in a way, ang pangungulsinti at ang pag-tolerate ni Marcos Jr. sa ginagawa ng kanyang pinsan na gamitin ng CPP, NPA, NDF na mga urban operatives, both in Congress and yung mga sa urban operations, ay pagpapakita na nagbibenepisyo siya. Yan ay delikado po, Ma'am Lorraine, mga kababayan, Miss Ina and Brother Franco, sapagkat pagmumulan yan ng nakikita nating possibility of recovery. Pangalawa, masasabotahe po ang mga agenda of good governance and masasabotahe din po ang gains of peace and security na na-establish sa loob po ng 4 na taon na pinatupad ni Pangulong Duterte at ng taong bayan ang NTF-ELCAC. Ang panghuli, ma'am, delikado po sapagkat kung hindi ito mapipigilan, ang pagkakaroon natin ngayon ng kaguluhan sa politika, itong maruming laro sa maniobra sa pinunduhan ng panunuhol na impeachment complaint at ang mga pagpapadukot ng illegal kay Pangulong Duterte at pagpapatapon sa kanya. Lahat ng ito gusto ito mangyari ng CPP, NPA, NDF, including ang kaguluhan sa eleksyon para sakyan nila ang kaguluhan at gamitin nila ito sa pagre-recruit, pagpupropaganda at muling pag-recover pati sa armadong puwersa nila na pinababayaan sila ngayon ng gobyerno ni Marcos. Ang masaklap, Ma'am Lorraine, Miss Ina and Brother Franco, mga kababayan, nobody is telling Marcos to stop and nobody is also telling Martin Romualdez to stop. At yan ay tungkulin sana yan ng Armed Forces of the Philippines. Tungkulin sana yan ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin sana yan ng National Security Council. They need to do that. Ayan ang wala. Hindi kagaya ni Pangulong Duterte, Ma'am Lorraine, and you were a witness to that. Na every week may command conference at nakikinig siya sa mga commanders at security advisors niya. Hindi kagaya ni Marcos na walang meeting halos. Ang National Security Council at ang Anti-Terrorism Council hindi na gumagana, Ma'am Lorraine. Eric, may tanong ako kasi meron akong informant sa BJMP, no? So, ang sinabi niya sa akin, recently nagkaroon ng meeting si Adalberto Silva. Pwede pakisabi sa mga kababayan natin mamaya, sasagot mo kung sino si Adalberto Silva at saka si Vic Ladlad. Kasama yung asawa ni Vic Ladlad na si Fides Lim at ang mga ka-meeting nila ay 2 ICC members. No, so what is happening? Kasi for me, that's concerning because, of course, PRRD is there. It's been 2 months, over 2 months already. So, what does that meeting mean? Yeah. Si Adalberto Silva, ma'am, ay pinuno ng NOD, National Organizations Department. Central Committee po yan. At nang mahuli po siya, at ngayon nakakulong na,
Ang kanyang pinamumunuan ay ang sektor ng pagpapatakbo ng infiltration sa trade union, workers, sa urban poor, kabataan, kababaihan. So lahat ng urban-based sectors na mga basic sectors ang nagpapatakbo NOD, National Organizations Department, including mga pagwewelga sa mga transport, sa kanya yan ang pinamumunuan. Si Vic Ladlad, nang mahuli po siya ma'am, dalawa ang pinamumunuan niya. He was at that time acting as Secretary General. Dahil nakakulong that time sila Chamson ma'am, hindi pa nakapakas, hindi pa nakabalik ang mag-asawang Chamson. Secretary General ng Communist Party of the Philippines, Miss Ina and Brother Franco. At the same time ma'am, si Vic Ladlad was head of NUFC, National United Front Commission. Ito naman ang nagtatrabaho sa mga middle forces, middle class, church, NGO, bayan, party list, at mga international operations nila. Gamit like ang mga Ibon Foundation na yan, ang mga pag-infiltrate sa health sector, sa lawyers, kagaya nila Cristina Conte, ang mga yan ay under sa NUFC, National United Front Commission. So napakadelikado yan kung ang gobyerno mismo ang nagbibigay ng daan para sila ay parang nabigyan ng pagkakataon na makalabas. Wala pa, hindi pa natututo yata si Charlie Galvez, no? General Charlie Galvez. With due respect to him, ano bang nangyari ma'am sa 22 consultants daw na puro Central Committee na pinagbigyan ni Pangulong Duterte under Miss Ina and Brother Franco sa custody ng NUPL na babalik sila kapag hindi nag-prosper ang peace talks. Lahat tumakas, lahat nag-jump bail, mabuti na lang at inabot sila ng kamay ng batas, no? That includes Concha Araneta, patay na. That includes si Kudaste, patay na. Patay na rin ang mag-asawang Chamson. At mukhang mapaparalyze naman at malumba ng karamdaman ni Alan Asmenes. So lahat walang bumalik ma'am sa kulungan. Hindi pa ba natututo si General Charlie Galvez ng OPA-PRO at ang kanilang mga grupo para muling bigyan ng pagkakataon na mailabas itong mga taong hindi nagsisisi, kagaya ni Vic Ladlad at nila Adalberto Silva, upang gamitin sa kunwari ay peace building, confidence building measures. Delikado po yan, Ma'am Lorraine. Kaya marapat lamang na pag-usapan natin dito sa Laban Kasamang Bayan. Yung isang tanong ko din, Eric, no? Paano nakapasok ang ICC sa BJMP? How did they gain access to the top leaders of a terrorist organization? At ano yung pinag-usapan nila? So basically my question is, binigyan ba ng access ng gobyerno? Is that possible that the government gave access to the ICC members to sit down with the top leaders of a terrorist organization where PRRD is right now, he's under the custody of the Hague. So I'm thinking, is it possible na nakapasok yung ICC na yan, nagka-meeting with the top leaders of a terrorist organization without the intervention of the government? You are correct. And to add to that, put in your answer, Eric, what does it mean for the CPP, NPA, NDF that PRRD is now in The Hague? Sa unang tanong po ni Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco at mga kababayan, magandang tinumbok niya. Hindi pwede magkaroon ng access ang mga ICC investigators at mga team of representatives ng panel of prosecutors nang walang paintulot ng gobyerno. I agree. Sino pong linya nila dyan, Ma'am Lorraine? Ang linya po nila ay itong sila Cristina Conte at ang grupo ng NUPL. The National Union of Patakas Lawyers, kasi tagapagpatakas ng NPA, no? Kung narinig yung sagot ko kay Ma'am Lorraine, kung natakas nila yung 22 na mga CPP Cadre National, hindi sila nagsumunod sa order ng korte na i-believe. Nag-jump bail, pinatakas nila, mabuti na lang inabutan ng kamay ng batas. So the operations involved na I'm sorry na. Tapos diba ang sinabi mo pa, nag-jump bail sila, dapat yung mga patakas lawyers nila, ang obligasyon nila dapat ibalik. Pero ang NUPL hindi nila binalik. Diba? Exactly. Kaya natin sila tinatawag, ma'am, sa programa natin dyan, Miss Ina, Brother Franco, na National Union of Patakas Lawyers. Dahil tagapagpatakas ng NPA. Ang karapatan naman, National Piansador ng NPA.
nagpagpiyansa. Si Christina Palabay, nagpagpiyansa ng NPA. Si Christina Conte, tagapagpatapas ng NPA. That's true. Because may records po yan, may court records yan, mga kababayan, na yan talagang ginawa nila. So, ma'am, sa tanong mo, saan nanggaling ang linya? Nanggaling ito sa International Department. The ID, or the International Department of the Communist Party, is a Communist Party staff organ, Central Committee, yan ang nagpapatakbo, sina Juliet de Lima, Luis Salandoni, Connie Libesma, nandyan sila sa Utrecht, the Netherlands. So mula doon, may connection yan, ma'am, sa mga lawyers at mga operatiba ng ICC, pati dito sa grupo nila Karim Khan. May ano yan, may linya, alliances. Sa pamamagitan ng ILPS, International League of People's Struggle, which is an international front organization created by the CPP, NPA, NDF for Communist International Building. Luminya yan, ma'am, dito sa Pilipinas. Ang nakuha na itong info, ma'am, nung October last year, Ma'am Lorraine, Brother Franco, and Miss Ina, luminya sila dito kay Speaker Martin Romualdez. Tapos itinago sila doon sa hotel, sa may Maidas Hotel, sa may Pasay, na pagmamayari ni Saldico. So for 3 weeks, doon dinadala nila Christina Conte ang mga testigo nila daw, at doon binibigyan ng mga escort ng police at ng mga security team nila Martin Romualdez, ng PNP nila Marbil. And then nagbibisit na si Tama ang info mo, ma'am, nagbibisit sila dito kina Dick Ladlad at kina Adalberto Silva, sapagkat ang layunin nila i-include sa crimes against humanity daw ni Pangulong Duterte ang mga activist killing. Yung mga killing sa Tapas, Kalinog, yung Bloody Sunday, PGK daw lahat ito at crimes against humanity. That's why we're talking to Vic Ladlad and Adalberto Silva. At yan po ay illegal. Bakit? Ang ICC ay bogus entity. In as far as our sovereign authority and our nation is concerned, illegal ang ginagawa nila. May pananagutan dyan, ma'am, si Marcos, that is a betrayal of public trust, that is a culpable violation of the Constitution, at I agree kapag tinatawag mo siyang sinungaling. Kasi hindi totoo ang sinasabi niya, ma'am, na hindi sila nagko-cooperate. They are cooperating with the ICC. At kasabwat pa, Miss Ina, Brother Franco, mga kababayan, Yes. ang mga CPP, NPA, NDF, urban operatives. Ang cut-out nila, si Martin Romualdez. So, what is the implication of PRRD being released? Ano yung implications nun na may unholy triumvirate ang ICC, ang Marcos administration at ang CPP? Ay, napakalaki ng pagkakataon, ma'am, na ma-rectify ang ganitong matutol at na-expose sa taong bayan. Ang sabwatang ito, tawag mo nga, ma'am, unholy triumvirate, no? Ito yung sabwata ng mga salot ng lipunan at tagapagpahirap sa mamamayan. So malaking bagay kapag na-release si Pangulong Duterte at mukhang marirelease yan, ma'am. Madidismiss ang kaso sapagkat from the very start, illegal ang procedure, Ma'am Lorraine, Brother Franco, and Miss Ina. Illegal ang abduction. Ang arrest order inimbento. At ang pangatlo, ay hindi po sakop ng ICC ang Pilipinas. Pang-apat, sinabi na sa kanila na kung mayroong paglilitis at reklamo sa ginawa sa administrasyon ni Pangulong Duterte, buhay na buhay ang korte sa Pilipinas. There is no basis legal whatsoever sa ICC na mangialam at manghimasok. Therefore, jurisdiction-wise and practice-wise, lahat ng ginawa nila kay Pangulong Duterte, illegal. At naninul ang taong bayan, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, sa Mindanao and Visayas, nilampaso talaga sila ng galit ng taong bayan. Ngayon naghahanap sila ng kalusot, paano mapakalma ang taong bayan. So sa tanong mo, Ma'am Lorraine, gaano kabigat sa ating paglaban sa CPP, NPA, NDF, unholy alliance na ito ng triumvirate ni Marcos Romualdez, CPP, NPA, NDF at ng ICC pakialamero, napakalaki po ng vindication kapag napalabas si Pangulong Duterte within the year or in the next few months. But Eric, you're presuming that ICC will release PRRD.
Diba? But inside ICC is Cristina Conti, who's an urban operative of the CPP and who's now in alliance with the Marcos administration that are heavily invested in having PRRD stay in The Hague forever and ever. And in fact, I find it interesting and even amusing that the Marcos administration is now using the terms that the CPP are using. Like for instance, in crimes of humanity, in crimes against humanity daw, yung kay PRRD. And they're also floating around the same figures that the CPP, NPA, NDF uses. Whereas in the ICC, it's 43. Pero they stick to their guns and they say the CPP lines of 20 to 30,000 and they keep repeating, no? Yeah. Despite... Exactly. And so that's my concern. My concern because I'm going to do, all of us here, we're going to do everything we can to free PRRD, and it concerns me that alliance nga, no, that the ICC is infiltrated by the CPP, NPA, NDF with the Marcos administration giving them ample support so that PRRD stays there forever and ever. Gandang pinuntuhan mo yan, Ma'am Lorraine, Miss Ina and Brother Franco. Sapagkat, Ma'am, nagmamasid ang malalaking world leaders. Number one ngayon ay hindi na lamang assets nila ang frozen. I think hindi na makakapasok mismo ang mga prosecutors ng ICC sa Estados Unidos. Including itong si Kiram Khan, no? Si Karim Khan, ang kanilang lead prosecutor. So, kapag na-expose itong maniobra ng CPP, NPA, NDF at kapag kumilos ang taong bayan, nagpetisyon tayo, ma'am, sa ICC, sa UN, there is a UN body na parang oversee, na nagsasagawa ng oversight function sa ICC. Pwede pong tingnan ito, ma'am, kasi si Cristina Conte, si Joel Butuyan, according sa revelation ni Attorney Topacio, they are not recognized as ICC legal counsel or assistant to counsel. Eric, I'm sorry, I'm interrupting you. Ha? So, just to educate the Filipino people, why then did Cristina Conti and this Butuyan person, why did they make it appear like they were? What is that maniobra ng CPP? Could you please explain so that we can understand another form of deception by the CPP? Yeah. Gusto nilang bigyan ng weight ang authority nila. So they want to have a semblance of authority sa kanilang pangingialam by calling themselves appointed assistants to counsel. Wala palang ganung item sa ICC. hindi pala Wow, Christina, ha? Wow. Dr. Rain. Kaya binago nilang kapangalan nila, katawagan nila. Sila daw ngayon ay counsel to the victims. Hindi na assistant to the counsel ng ICC. But nandali sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit nila nililito at nililinlang ang taong bayan? Because they know they don't have the authority to persecute or prosecute Pangulong Duterte. Number two, they cannot hold water sa gawa-gawang krimen at gawa-gawang mga kwento ng kanilang mga sinasabing witnesses. Number three, they want to make it appear that their functions are official. Pero sa totoo pala hindi. Sila ay ginagamit lamang bilang utusan ng ICC pero hindi sila officially recognized within the ICC court or chamber. So, Pupuntas lang pala si Cristina doon. yan na, ma'am. Wipe lang pala si Cristina doon. Pinupilit mo sa sarili niya para magbigay ng parang root of authority na wala naman pala sa kanila. Dan palang nanloloko na. Nahuli siya, no? Grabe ang galit niya ng sinitaso ng netizens, mga kababayan. Miss Ina and Franco, Ma'am Lorraine, na may mga witnesses silang pinoproduce na mga biktima ng hazing sa fraternity. Hindi sa police operation sa drug war. Ito na, ma'am, ang seste. Sinasabi ng boss niya na si Joma Season na 27,000 to 30,000 ang namatay. Aba, ang GMA, ABS-CBN, Rappler, Philstar, lahat sila. Yan ang binabanggit. Eh, nang lumabas ngayon, 43 lang ang kaya nilang i-produce na judicial affidavit at may mga case folders, questionably pa. At ang iba nangyari nung mayor pa si Pangulong Duterte sa Davao City, hindi bilang Pangulo siya.
So malinaw mga kababayan talaga na biniktima ng political operations and propaganda si Pangulong Duterte, and for that propaganda to be given weight at para may tago ng CPP, NPA, and pang maruming kamay nila, nagkunwari sila na official line si Cristina Conte at sila Butuyan ng ICC na hindi naman pala totoo. That is a very clear scandalous deception in order to project authority and officiality sa ginagawa nilang illegal na paghahabol at gawa-gawang kwentong kaso laban kay Pangulong Duterte. Pero Eric, what you and the other cadres have taught us is hindi personal ito sa kanila, di ba? So, yung goal pa rin nila ay pabagsakin ang gobyerno. So, where does this all fit in? Gusto nila magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Marcos Romualdez at ng mga Duterte. Sapagkat ang main political faction right now, mga kababayan, is the Marcos Romualdez. Subalit ang political force ng Duterte ay nandyan. Mas favorably sa kanila na pabagsakin ng gobyerno with a kind of corrupt and weak leader kagaya ni Marcos. Kung ikukumpara sa isang Duterte ang namumuno, at naranasan nila yan kung paano sila dinurog ni Pangulong Duterte sa napaka-genius na pagbubuo ni Pangulong Duterte ng NPF-LCAC of government, all of nation approach. Lahat tumarap sa kanila. 90% lumugmok sila. Paano sila hinarap ni Mayor Sara Duterte nang siya'y mayor pa sa Davao upang durugin ang kanilang pinakamalakas na pwersa from all over the country sa Davao region? Hinarap yan ni Sara Duterte. Siyempre, sa likod ni Pangulong Duterte, ang AFP, ang security forces at ang civilian government agencies sa pangtaong bayan. They don't want to happen that again, Ma'am Lorraine. Kaya nila tinututukan si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte sapagkat ang isusunod nila ay pahinain pa ng todo si Marcos at hayaang malugmok sa pangungurakot, malugmok sa aral politika habang sila ay nagmamaniobra na magpalakas ng puwersa nila. They are waiting like na mga vultures na kapag humina na ng todo ang sistema ng gobyerno ni Marcos at nalubog sa kitang at korupsyon, sasakmalin nilang taong bayan at maglalabas sila ng mga maniobra na as if sila ang tagapagsalba ng ating bayan. Everything at orchestrated nila rito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, including ang pagtanggal kay Pangulong Duterte sa political equation, ang pagpapahina kay Sara Duterte, at ang pagpapalala ng political conflict nito sapagkat kapag may konflikto at kaguluhan at kapag naluba ang ekonomiya, favorable para sa CPP, NPA, NDF na maghasik ng propaganda, recruitment at kaguluhan ang kanilang tinutungtungan palagi. So, Ina and Franco, one last na lang and then kayo na, no? So, in other words, kasi what I'm seeing now, no, living here in Japan now, no, ang nangyayari sa Pilipinas, kasi nga nandiyan ang CPP, NPA, NDF, tapos itong kurakot pa na government that's very corrupt, di ba? So, ang nangyayari, dahil nga ginugulo ng CPP, a country like Japan, where they give their time, no, sa government is paano pabutihin ang bansa, paano pagandahin ang buhay ng mga mamamayan nila, etc. Diba? Pero tayo hindi ganoon. Andun pa lang tayo, lugmok na lugmok tayo sa kahirapan at puro na lang politiko yung nangyari. Diba? So, hindi nakakaandar ang Pilipinas dahil nandyan pa ang CPP, NPA, NDF. No? So, yun. I agree. Doc Lorraine, Thank you, Ma'am Lorraine, for that interaction. Nakakamiss yun, ha. Miss Ina, back to you. Back muna sa inyo. Hindi pa rin ata kami naririnig, How no? can I hear you? Yes. Pero Ma'am Lorraine muna. Oo. Yeah. Doc Lorraine, relay lang kay Ka Eric kung pwedeng mag-exit siya for the meantime, tapos pasok siya ulit, merong bagong link para maayos natin yung setup. Kasi sayang yung ganda ng discussion natin para makapagbigay din kami ng punto at interaction kay Ka Eric. Oo. Eric, labas ka daw muna tapos pasok ulit. Sige. Sustain mo muna. Yes, ma'am. sustain pa Lalabas namin. Oo. Kasi Ka Eric, para maayos natin audio. And Doc Lorraine, no, ang ganda nung pisa natin, nag-CPP agad tayo. Pero magandang i-connect din natin ito sa daang eleksyon. Dahil isa to sa naging crucial dahil pinag-usapan ng good governance. Pero paano mangyayari yun kung doon pala sa proseso ng paghahalal ng ating mga leader ay may problema na. Kaya Yeah, correct. yung
Yes. Di ba itong after ng election natin, meron na tayong agad na pinupuna. Ito nga naging proseso dahil hindi to akma dun sa batas na sinasabi natin na Dr. Lorraine. So merong panawagan si Pastor Apollo Siquibloy kasama din ang iba pang kandidato under ng PDP Laban na dapat ipatupad yung manual count dun sa midterm elections natin. So tanggap muna tayo ng balita at puntuhan po natin ito after natin mapakinggan itong balita ito. Nanawagan si Pastor Apollo Siquibloy na ayusin ang kasalukuyang sistema ng eleksyon sa bansa upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng 2025 midterm elections. Ito ang payag ni Attorney Israelito Torreon, Legal Counsel ni Pastor Quibloy sa press briefing ng Duterte and senatorial candidates itong Biyernes. Aniya, ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ang mga susunod pang eleksyon mula sa anumang uri ng anomalya. Ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin para sa 2028 wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. Nauna nang nanawagan si Pastor Quibloy ng manual counting ng mga boto kasunod ng umano yung mga anomalya at kahina-hinalang resulta sa botohan. Nakiisa naman ang kanyang mga kapwa-kandidato sa PDP Laban na tinaguri ang Duterte 7 sa panawagan ng manual counting ng mga boto upang maibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Kabilang sa Duterte 7 sina Pastor Apollo Siquibloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Dr. Richard Mata, at Philip Salvador. Ang gusto naming mangyari ay i-implementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic pero pagbilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. I ask the newly elected legislators of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas in voting pero full transparency pagdating sa counting. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount. Para naman kay Atty. Raul Lambino, na personal na nakaranas sa aberya sa eleksyon, isang centralized defect umano ang nangyari sa eleksyon. Hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay Dr. Lorraine? Here. Same. Franco, I did not hear you. What did you say?